Apo, Kalinga Prab, shoutout niyo yung mga kasama ni Reactor. Shoutout, Borgoloy, Stinking, Trending Pia, Wow Live, Miss M, Doc 8, Hans PP, Kalinga Chen, Balot. Yun. Shoutout. Ay. Isang advice, Kalinga Prab, para sa kanila, as a Reactor. Advice for them. Advice ko lang, patuloy lang yan, lalo sa mga gustong kilala at maging successful sa larangan ng pag-YouTube. Tuloy nyo lang po yan, parang araw, makakamtan nyo rin yung pangarap. Ayun. Salamat, God bless sa inyo. Salamat sa support, syempre. Yun, salamat sa Diyos. Please like and share and subscribe. Wow Live. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo aalala, kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. May love shoutout sa lahat guys, sa lahat po ng mga Rochelle Dudang Langga fans. May love shoutout po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Maganda po ko yung lahat. So, yun na nga guys. Shoutout po sa inyo at your service, Mr. Wow Live TV. Ganda ng pa-intro ko, no? At your service, Mr. Wow Live TV. Sana all. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa akin. So, ulitin ko. Pag yun ang intro ko, alam nyo na siguro kung ano yung iririak ko. Parang ito. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Honey, my love, so sweet. So yun na guys, pero bago tayo magsimula guys, no, suportahan nyo po at alam ko naman na sinusuportahan nyo naman talaga lagi yan. Yung mga kasamahan ko sila ni Miss Sims Live, mas sinusuportahan nyo pa nga sila kaysa sa akin eh. Sana all. Joke lang. Suportahan niyo po Miss Sims Live, Trending Pia, Borlolo is Thinking, Dong A, Marisano 2.0, RC Supremo at saka si Juan Arceo. Mega love shop po sa lahat. Please do support. At bago tayo magsimula guys, please do support and subscribe. Suportahan po natin palagi ang Team Kalingap. Nangunguna na po dito ang ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ati Edna Vlogs, and to all Kalingap partners. Kahit sino ka pa, basta mahal kita. Siyempre, nga pala, ano natin, paabutin natin ng 200k subscriber yung channel ni Langga Rachel, Rachel Morales Vlogs, no? Makakaya ni Rachel yun. Saka, naka 300 na. Basta, supportahan na, naka 300k na si Dudong Royal, no? Basta, supportahan natin lahat, guys, no? At saka, iwas na tayo sa, lagi kong sinasabi, no? Kung may mang babash nga, huwag nyo nang pansinin, didman na lang. So, yun na lang. Para hindi kayo masaktan, huwag nyo na lang pakinggan. Para hindi kayo masaktan, huwag nyo na lang basahin. Focus lang kayo sa mga langga natin. Kasi sabi ng mga langga natin, good vibes lang, stay positive lang. Avoid negativity and embrace positivity. Diba? So, yun lang. Kasi, ako nga, nanggigigil na eh. Diba? So, yun na nga. Umpisahan na natin, no? Hindi to pampakilig tong natin, no? Kumbaga, seryosong react to. Baka sabihin nyo,
react natin itong upload na 24 hours na din to mahigit upload ng ating langga na si Rachel Morales. Shoutout kay Langga Rachel, kay Hazel, kay Sarali, kay Tatay Rizan. Migamig love shoutout po sa Migamig love shoutout po sa inyo. Daddy Donut, migamig love shoutout. At saka kina Roel, Kalingap Angeli, Kalingap Awi, shoutout. So tara guys, mega live shoutout sa lahat ng Rochelle fans. Tara, umpisahan na natin to. Mahal kita at yan ay totoo. Langga Rachel Morales. So sweet. Ako sa isang bagay. Kapag alam kong seryoso ka na, di ba? Responsable ako. Minsan, oo, nakikita niyo akong parang tingin sa akin di responsable. Responsable po ako kapag nakikita ko sa paligid ko na dapat maging seryoso ka. Diba? Tama. Dito pa lang, palakpakan ko na si Rachel Morales. Dito pa lang, sa edad niyang 17 years old, going to 18. Bali, 18 na rin to si, kung i-round off natin yung edad, 18 to si Rachel. Diba? Dito ko masabi na napaka-matured na mag-isip. Ito na nga, masasabi kong swerte ang lalaking makakatuluyan nito. Shout out, Ruel of Malalag. Diba? Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. So game. Since ngayon, dapat maging seryoso tayo kasi hindi basta-basta ang pag-aaral. Huwag sasayangin ang pag-aaral kasi bihira lang yan sa buhay natin. Diba? Nag-react ako, di ba? Ang ganda. Nawala na ko sa guys. Tawag na tawag si Miss Sims Life. Anong gawin ko ngayon sa reaction? Game. Hanggat may sabi mo lang huwag sasayangin ang pag-aaral kasi bihira lang yan sa buhay natin. Di ba? Tama naman. Wag na wag niyo sayangin yung panahon na for example na mag-aral kayo. Mahirap na naman mag-aral, no? Ito seryoso ako. Mahirap pa mag-aral na magiging grade 6 ka pa lang or first year high school tapos yung edad mo 45 na. Mas nakakahiya 'yon. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na hanggat may pang-aral kayo, mag-aral kayo. Sipagan niyo pong mag-aral kasi nung una, kasabihan naman yun na nga ang laging sinasabi ng mga Bisaya, karamihan sa amin sa mga magulang na, yun lang po ang bukod tanging ko sa inyo, mga anak na makapagtapos kinang pag-aaral, malaking na po sa amin yan, di ba? Malaking, pwede na nilang ipagmayabang yun na kahit mahirap kami, nakapagpatapos kami ng aming mga anak. Natural na yan, mag-boyfriend, girlfriend, natural na yan. Pero, dapat alam nyo ang limitasyon, alam nyo kung ano yung tama at mali, at kung ano yung tamang lugar. Diba? Yan yan. Saludo ako sa Langga Rachel. Hanggat may pang-aral, mag-aral. Diba? Hanggat may pang-aral, mag-aral. Tama. Dati kasi, kwento ng buhay ko, hirap talaga kami sa pamilya namin na ako yung panganay pero ako yung pinakagwapo. Hirap talaga kami lahat na mag-aaral kasi yun na nga, kulang talaga sa financial na to ganyan. Pero ang ginawa ko na lang na gusto ko mag-aaral talaga, makatapos ko ng high school or first year college, something like that, talagang nagsusumikap ako. Kahit yung dati baon ko, 5 piso, 10 piso, pero mantakin nyo. Aabot pa ng 1 oras may higit yung school galing sa bahay namin. Tapos yung baon ko 10 piso lang. Sabi ko, paano magkasya to? So ang ginawa ko, lakad. Lakad pa uwi, lakad papunta ang school, lakad pabalik. At least yung 10 piso na isip ko para tuwing break time o recess, mayroon akong pambiling siupaw. Kasi yung siupaw sa amin, ang palaman nun, yung parang niyog na matamis, siupaw tawag na sa amin nun. May pambili na ako. Ano yung 3 piso, tapos ice juice, 2 piso, 5 piso. So, may sukli pa ako 5 piso.
Kaya nga, tama yung sinabi ni Langga. Hanggat may pang-aral, mag-aral. Yung iba nga, walang pang-aral, nag-working students na ginawa na ang lahat para lang makapag-aral. Do, di ba? Tama yung sinabi ni Langga. Yung ibang tao nga walang pang-aral, nagsusumika para makapag-aral kasi isa lang yung nasa isip nila, iaahon nila sa mahirap na buhay yung kanilang pamilya. Kung makapag-aral ka, hindi ka na mahirapang mag-apply ng mga work, something like that, di ba? Ganun yun. So, tama. Tama yung sinabi ni Langga. Seryosohin yung pag-aaral. Kaya talagang natak ko sa isip ko na wag mo yung gagawin yung mga bagay na yan. Na alam mong ikakasira mo. Na alam mong ikakabagsak mo din. Kaya ginagawa ko, minimotivate ko yung sarili ko minsan. Talagang, gawin mo yung bagay na to. Talagang gawin mo to, wag kang susuko. Minsan kasi may mga time na, ayun, nawala. Tama, huwag kang sumuko. Kasi, kung sa ibang kung bashers lang yan, tamang tira lang sa'yo, huwag mong sukuan, mga bashers lang sila eh. Gawin mong motivate yan yung mga ganyan. Ipakita mo sa kanila na mali yung mga pinag-iisip at panguhusgan nila sa'yo. I-motivate mo, isampal mo sa kanila ngayon. Diba? Kasi karamihan sa mga bashers dyan na mga fans, mga may edad na talaga. Kasi mama, may mga time na nawalan ako ng gana sa buhay. Nawalan ako ng gana na gawin tong mga bagay na to. Talagang nawalan ako ng pag-asa. Parang ganun. Minsan naman gumigising ako. Ngayon lang. Minsan gumigising ako ng umaga. Parang ayoko mag-aral. Parang ganun. Iisip ko yung mga ganung bagay. Lahat naman tayo nakarasan ganyan. Yung tipong abutan tinang tawag ng kupad o abutan tinang katamaran na may isip natin, ayaw ko na mag-aral, parang wala namang ilang buwan pa yung bubunuin, tapos aral lang aral, wala namang kung May mga times na ganyan na may isip natin. Ako naranasan ko na rin yan. Sabi ko, ayaw ko na mag-aral, ganito, ganyan. Ano ba yun? Parang nangihina ka. Pero andun pa rin sa isip mo na kailangan mo, na parang sabi ng puso, mag-aral ka, sabi ng isip mo, wag na. Parang gano'n. No. Tapos minsan sumasagi sa isip ko. Pinipilit ko yung sarili ko. Sabi ng, di ba minsan nagkakaroon ng conflict? Nagtatalo yung utak tsaka yung puso, di ba? Utak tsaka yung puso. Kasi kung walang utak, di rin naman gagana yung puso mo. Kung walang puso, di rin naman gagana yung utak mo. Tama. Pero sa mga bashers lang, iba sa bashers. Yung ibang bashers, may utak, pero walang puso. Kaya ganun yung mga pinagsasabi ng mga hinayupak na yun. Alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Sorry guys, naisip yung mga bashers. Hindi gagana lahat ng katawan mo. Ganun yun. So, minsan nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Yung puso ko, sabi ng puso ko, mag-aral ka. Sabi ng utak ko, huwag na. Diba? Maganda yung ni Langga Rachel. Maraming nakaka-relate doon. Totoo yun. Sabi ng puso ko, hoy, mag-aral ka. Sabi ng isip niya, wag na, nakakapagod. Manguha lang tayo ng bayabas. O maligo na lang tayo ng sapa o maglakwatsa na lang tayo. Yung sabihin, di ba? Parang sa pag-ibig, di ba? Parang sa akin, nangyari na, parang sabi ng isip ko, wag mong ligawan yan. Pero sabi ng puso ko, nung kapanahunan ko, nung gwapo pa ako, sabi ng puso ko, kung mahal mo, kung gusto mo, ligawan mo. Pero sabi ng isip ko, wag na, busted ka dyan. Pero sabi ng puso ko, sabihin mo na mahal mo, wag kang matakot. Diba? Pero pagdating naman kay Rowel, pagdating kay Rowel of Malalag, mag-best friend yung isip ni Langga at
at saka yung puso ni Langga. Magkasundo sila. Sabi ng, oh, tama yun. Tama nga. Na sabi ng isip niya, mahal ko si Ruel. Sabi ng puso niya, yes, tama ka isip. Mahal na mahal ko rin si Ruel. Ganon, di ba? O, di ba? Nalusot ko. Hindi mo lang alam ang aking nadarama. Pagkapiling ka, honey, my love, so sweet. Diba? Sabi ng puso ko minsan, lumaban ka, kaya mo yan. Sabi na naman ng puta ko, pahinga ka na lang muna. Pahinga ka na lang. Huwag mo na yung gawin. Minsan kapag pagod ka, kailangan mo din magpahinga, di ba? Ay, oo. Di ba may time na nawawalan din tayo ng pag-asa sa buhay? May time na nawawala tayo sa focus. May time talaga na minsan mawalan tinanggana sa buhay. Kagaya ng ibang bashes ngayon sa'yo. Totoo yun. Oo. Kasi yung mga nababash lang gano, ipaghambing ko lang hindi to paghambing ko lang. Yung mga nababash kasi kayo, nang babasa sa'yo, wala na yung mga gana sa buhay. Parang hinihintay na lang nila yung tamang oras nila. Kung kailan sila aalis yung mga walang gana sa buhay, kaya ginagawa nila na parang atuliro sa buhay, walang gana sa buhay, depresyon buhay nila, nang babash na lang sila. Biro the belt yung mga pinagsasabi, hinuhusgahan ka, ikaw lagi pinupuna, ganun sila. Yun mga walang gana sa buhay. Diba? Pero yung, basta, yun yung nasabi ko. Kahit sino ka pa, Ay, yata. basta't mahal kita, lagi na lang ako. Okay. Sa focus, di ba? Wala tayo dyan minsan. Ay, oo. Ang mga bashers talaga, araw-araw na wala sa focus. Sa pangbababash nila, kahit ni pagkain, nalilimutan nila. Kaya yun, apektado na yung utak kahit ano-ano na yung pinagsasabi. Yun, ang nangyari. Ganyan ako minsan, nawawala ako sa focus. Pero bumabalik din. Kasi iniisip ko yung mga taong nasa paligid ko na kung hindi ko to gagawin, ako yung talo. Kung hindi ko to i-adapt sa sarili ko, ako yung talo. Kaya sabi ko sa sarili ko, labanan mo yan, kaya mo yan. Tama. Pinili mo yan, Pinili mo yan. panindigan mo. Panindigan mo. Tama yun. Pinili mo yan. Ganyan ka. Magiging basher ka. Baala ka sa buhay mo. Sabi ko sa inyo. Laging sumusunod sa gusto mo. Minsan talaga hindi ko maiwasan na mag-isip din minsan. Kaya ko ba to? Na minsan, tatanong ko yung sarili ko na, kaya ko ba to? Kasi minsan, may time na kapag iniisip ko na hindi ko to kaya, hindi nangyayari. Kapag iniisip ko naman na kaya ko to, magagampanan ko to, nagagampanan ko ng maayos. Kaya may advice ko lang. Kaya ano lang gay, kumbaga sa katauhan ng tao kasi, parang may bantay ka, tinatawag na anghel de la guardia. Pero may isa din na at tinatawag na tawag niyan at tawagan ting demonyo, evil. Sasabihin ng anghel de guardia mo or yung angel mo na gawin mo yan kung ano yung tama, kung ano yung nakakabuti sa sarili mo, gawin mo. I-post mo yan, busy. O, ganun yun. Ay, sabihin naman na ng evil na laging sunod sa'yo, na sabihin sa'yo, malungkot ka, besh. Wag mong gawin yan, dito ganyan, wag na. Dito ka na lang, wag mo nang gawin yan. Ganun yung mga demonyo. Demonyo. Lagi kitang inaalala, kahit di mo ako pansin. Diba? Honey, my love, so sweet. Ganun yun. Pero pag ang sinunod mo, yung angel na
mabantay sa'yo or mabantay o mabait na anghel, Jack, yung ka maliliwanagan na, yes, tama itong ginagawa ko. Di ba? Demonyo na. Kapag nafe-feel nyo na hindi nyo kaya, maniwala lang kayo sa sarili nyo na, ay, kaya ko to. I-motivate nyo yung sarili nyo na, kaya ko to, magagawa ko to. Ay, oo naman. Kasi yung mga ibang human being kasi, naunahan ng, unang-una, yung ibang human being iwan ko lang sa inyo kung sino sa inyo dyan. Yung ibang human being kasi naunahan ng walang tiwala sa sarili. Kumbaga, nilulockdown nila yung mismong sarili nila. Nangunguna yung takot. Kaya, imbis na alam ng ibang tao na kaya niya. Pero, mismong sa sarili niya, hindi niya alam na kaya niya kasi nga, naunahan siya ng, andun yung pagdududa sa kanyang sarili or something like in English, doubt. Doubt. Kahit ako Yun. Maraming human being na ganyan na yung tipong hindi ko kaya yan, nakakatakot, ayoko, baka ano pang mangyari, di ba? Pero, alam na ibang tao na kaya niyang gawin yan. Pero, yun na nga, ayaw niyang subukan kasi nga, wala siyang tiwala sa sarili niya. Kumbaga, minamaliit niya mismo yung kanyang sarili. Tama yung sinabi ni Langga Rachel. Hindi ko lang alam kung na-connect ko ba yung mga pinagsasabi ko dito doon sa punto ni Langga Rachel. Nangyari. pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Diba? Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. I-pray mo na din na sana magawa mo ng maayos, syempre. Bago ako sumabak sa isang sa isang reporting, sa recitation, sa defense, yan. Pray muna ako kay God. Pinaka-importante yun sa lahat, guys. In serious speaking. Bago mo umpisahan lahat ng gusto mong gawin or bago mo umpisahan yung mga bagay na dapat mong gawin pero naunahan ka ng takot at pagdududa sa sarili mo, ako nga, nagdududa ako na gwapo ako eh. Ano ba? Bago mo gawin yung lahat ng mga bagay niyan, unahin nyo muna si God. Magdasal kayo, manalangin kayo, mag-pray kayo. Yun lang yun. Yan yung pinakamagandang gawin nyo bago nyo gawin ang lahat. Kahit sa mga bashers. Yun yung ginawa ng mga bashers, di ba? Yung mga bashers kasi hindi marunong mag-pray. Kahit ama namin, hindi nila alam. Hindi nila alam. Kahit mag-sign of the cross, hindi alam ng mga bashers na yan. Walang Diyos, mga yan, demonyo. Hindi mo lang alam ang aking nadarama. Pagkapiling ka, honey, my love, so sweet. After ko aralin yung mga inaharal ko, na-pray ako kay God. Sabi ko, God, kaya ko ba to? Kaya hindi, kahit sa mga problems ko sa buhay, hindi problem sa school, kundi problema dito sa bahay din minsan. Problema sa sarili. Binubulong ko lang kay God. Totoo yan, guys. Kung may problema man kayo sa mga sarili nyo, kung may problema kayong kinakaharap or mayroon kayong problemang dinadala, number one yung lapitan talaga, unang-una kay God, tapos yung kapitbahay. Kung ang problema ko yung wala kayong pira at wala kayong bigas. Ipag-pray nyo na, Lord, sana yung kapitbahay namin, maawa sa akin, pahiramin ako ng bigas pang saing ngayon. Hindi, joke lang. Joke lang. Tama yung sabi ni kung may problema man tayong dinadala, ito kasi mahirap sa mga tao eh. Maalala lang ang Diyos ibang tao dyan. Maalala lang ang Diyos kung may problema sila. Pero pag masaya, hindi. Pero si Langga, ito nga eh. Magkapareho kami ni Langga. Araw-araw, nagpipray kami at lagi kami nakabanggit or nakaalala sa Diyos. Pero yung mga bashers na yan, araw-araw iniisip niyan load. Makapagkupit ng load 50, GS 50 or Giga 50 para makapag-YouTube sila tapos mang-bash. Mahal kita. Yun. Kasi tayong mga fans, lahat, hindi lang kami Langga, tayong mga fans,
araw-araw, kasi nga, mababae tayo eh. Mga, ano tayo, mga babae tayo eh. Kumbaga, may takot tayo sa Diyos eh. Andun na yung mag-YouTube tayo, tapos alam natin na mayroong pinagdaraanan silang maraming bashers na andun na yung mag-pray tayo na nakasama talaga silang sa pray natin. Di ba? Sinasama natin yan. Dahil sana gito ganyan, matapos yung mga isyong ganyan, mawala na yung mga bashers, something like that. Yun na iniisip natin araw-araw. Tayong mga fans o tayong mga matatawag na Kristiyano. Nadama yung Kristiyano. Ano ba nangyari? Di ba? Important talaga, pinaka number one, God talaga. Pero sa mga bashers, iba. Yung mga bashers na yan, lalo yung mga walang wifi, makakupit ng 50, makapag-load dun sa tindahan. Globe o Smart, Giga 50 or GS 50. YouTube agad para makapang-bash. O, di ba? Sana all. Sumusunod sa'yo, mahal kita at yan ay totoo. Mga bashers, wala pong sinasabing masasakit na salita sa inyo. Kung natamaan kayo sa sinabi ko, ay bato-bato sa langit. Ang tamaan, bukol. Ano na lang yun. Kung mayroon kayong psychologist, Professor X to, sinasabi ko sa inyo. I think wala naman nag-fail na hindi niya tinupad. Talagang, basta tiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Magagawa mo talaga siya. Kung ano kasi, kung malapit ka sa Lord, malapit ka kay Lord Jesus sa Panginoon, isa lang ibig sabihin niya na may tiwala ka sa sarili mo. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo na mabait kayong tao at hinding-hindi kayo papabayaan ni Lord. Kaya malaki ang tiwala nyo sa sarili nyo. Yun lang yun. Prisuan kung tama ako. Di ba? Kahit ako'y di ko pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Kaya yun, napag-isip-isipan ko na, tama pala yung sinabi ng ibang tao na, isipin mong kaya mo, magagawa mo siya ng maayos. Tama. Siyempre, may mga time na talaga hindi natin maiwasan sa sarili natin nakabahan, na ma-pressure, di ba? Kasi siyempre, madaming taong nakatingin sa'yo, madaming taong nagmamasid sa'yo, sa harapan mo. Tama. Talagang mape-pressure ka. Yes. Baka sabihin na, ito lang pala siya, ganito lang pala siya. Ito lang pala yung kakayahan niya. Oh, di ba? Yan yung naisip ng mga bashers langga. Tama yung langga. Yung tipong napapansin nila, nakakaano naman. Bakit yung anak ni Tate Teresa, si Rachel, sikat na. Maganda pa yung love life. Tapos ako hindi. Kaya, ituloy natin guys. Tingnan lang. Yun. Minsan takot tayong aminin kung ano tayo, di ba? Kasi baka husgahan tayo agad. Yes. Ganun, di ba? Minsan takot tayong magsabi ng nararamdaman natin kasi baka Yes. sabihin na, ay, ang OA mo naman, di ba? May time na ganun. Kaya, yung mga taong yun, kung may ma-encounter man ako na ganun, mafe-feel ko siya kasi ganun din yung nafe-feel ko. Mas lalawakan ko pa yung pang-unawa ko kasi ganun din yung nararamdaman natin. Kasi tao lang tayo eh. Mararamdaman natin yan. Kahit ikaw nanonood ka, mararamdaman mo yan. Kaya kahit sa mga pambabash, mafe-feel mo kung ano yung nafe-feel ng tao. Yes. Kung ikaw nasa kalagayan niya ngayon. Di ba? Kung na-feel nating lahat, na-feel din nilang ga. About dun sa mga bashers niya. Na-feel niya na talagang inggit na inggit yung mga taong yung mga yan. Kaya, wala lang. Hayaan mo silang mainggit ng mainggit. Hanggang maparalisado sila. Hindi pong gano'n na lang kakabas na atakihin ng high blood yung kalahating katawan. Walang iyak ka, pangit ka, yari na.
alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Ano ba? Walang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Kaya sabi ko sa sarili ko, never kong ibabash yung tao sa ganitong paraan niya. Kung saan siya komportable, kung saan siya masaya, di ba? Tama yun. Kung mga bashers, dyan sila komportable na manghamak, manghusga ng tao, mangmata ng tao, hayaan nyo na lang. Kaya kayo tayong mga fans, kung may maka-encounter din ganyan ng mga human being, yun na lang sabihin natin, God bless you, bahala na po yung Diyos sa'yo. Yun na lang sabihin natin. Diba? Bahala na si Lord sa'yo. Yun lang. Diba? Huwag din ang pag may bashers, pag minura ka, murahin mo din, wag na. Kasi pag minura mo din, pareho na kayong masama. Yun yung nangyari doon. Huwag mo nang sagutin. Sagot mo pag may nang bash sa'yo, may kaaway ka, sabihin mo na lang, thank you, maraming salamat, God bless you, bahala na po yung Diyos sa inyo. Tapos ganoon mo. Susuportahan natin. Kasi minsan, yung pagiging inggit, hindi naman yan maganda sa tao eh. Ay, hindi. Nakakasira yan ang relasyon ng tao. Oo, diba? Tama ko, pag-inggit, nakakasira ng ano yun. Pag mga taong inggitero kasi, gagawa talaga ng istorya yan. Yung mismong buhay mo, gagawa nila ng story. Gagawan talaga. Yung mga katang-isip, kisyo ganito yan siya, ganito siya before, kasi ito siya, bad yan. Ang daming sasabihin, etc. Yan yung mga inggit, para makita lang nila na, lalo pag napansin nilang umaangat ka na, pilit ka nilang hihilahin yan pababa. Kasi ayaw nilang umangat ka, kasi nga, yung mga bashers, yung mga inggit, nasa baba, hindi sila makaangat-angat. Kasi yung hindi sila makaangat-angat, ang dahil sa pag-ugali nila, hindi sila angat, yung mga paan nila, yung mga talampakan nila, hinihila ng mga tiyanak. Yun yun. Yun yun! Kaya sabi sa akin ng mga magulang ko, kung anong meron ka, tanggapin mo. Kung anong meron ka, pahalaga mo. Kung sino nandyan para sa'yo, i-appreciate mo. Diba? Sometimes may isip natin na minsan kapag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin, maisip natin na siyempre magagalit tayo kasi pinapagalitan tayo, diba? Pero at the end of the day, may isip din natin na, ay tama pala sila. Ay tama palang ganito. Yes. Hindi sa lahat ng bagay kaya ka pinapagalitan dahil hindi ka nila mahal. Hindi. Kaya kanila pinapagalitan, no? Yun sa mga dyan, sa mga bashers dyan. No? Pag yung mga bashers dyan, para tayong magulang. Yung mga bashers dyan, pinapagalitan natin sila, sinasaway natin sila. Parang sa mga magulang, di ba? Hindi porkit pinagalitan ka na hindi ka nila mahal. Sinaway ka nila, pinagalitan ka nila kasi mahal ka nila. Yun. Tinuruan ka lang ng magandang asal. Kaya kayong mga bashers, huwag niyong isiping galit kami sa inyo. Yun. Ako pa lang mismo magsabi ngayon sa mga reactor ni Rochelle, sa Rochelle Love Team. Huwag niyong isipin mga bashers na hindi namin kayo mahal. Mahal na mahal namin kayo, kaya ayaw namin mapunta sa impyerno, kaya pinapagalitan at sinisurmunan ko kayo. Sana magbago na kayo. Ituwid nyo na yung landas nyo. Baguhin nyo na mga ugali nyo. Mahal po namin kayo mga bashers. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Okay na? Naintindihan nyo na? Yun. Basta't mahal kita. Pinapagalitan ka nila, pinapangaralan ka nila para maging maayos ka. Yun, mga bashers, diba? Sinisirmunan namin kayo mga bashers, pinapangaralan.
minsan pa nga content kasi sabi psychologist, hindi ibig sabihin nun na para hindi kami mahal. Mahal namin kayo at gusto naming matuwid at maitama yung mga mali yung ginagawa at mga mali yung pinagsasabi. Yun yun. Kaya ang gusto naming mangyari mga bashers, hindi lang kayo ang aming pangaralan, pati yung mga nagluwal o nagluwa sa inyo, yung inyong mga magulang. Pangaralan na lang din namin. Yun lang. Para naman madisiplina namin kayo mga bashers, pati mga magulang nyo, madisiplina na rin namin. Okay ba? O sana all. Sumusunod sa'yo. Mga bashers, huwag kayong mag-asara. Yan po yung sinasabi ko. Concern lang din po at nagmamalasakit lang din po ako sa inyo. Yun lang yun. Kasi alam ko mga takip silim na kayo, na pag kayo mag-lift the earth na, ayaw naming mapunta kayo sa impyerno. Diba? Kaya nga, pinangaralan at sinisirmunan namin kayong mga bashers na mga fans. Okay? Mahal namin kayo. Kaya nga sabi ni Lord, mahalin mo ang kaaway mo, Wow Life TV. Oh, diba? Pinakita ko siyang mahal na mahal ko kayo. Totoo, honey, bashers, so sweet. Game. Para walang masabi yung ibang tao sa'yo. Na ganito, ay baka ganito yung pinalaki ng mga magulang, ganun. Di ba? May mga ganung tao. May mga ganong tao talagang yung manghilig mampuna at manghusga. Marami. Kung sa realidad marami, mas marami sa sukmid. Sa Facebook marami, mas marami sa YouTube. Kung ako man, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa mga magulang ko. Especially sa mga tita ko. Kasi minsan, nakatira talaga ako minsan kala tita. Kasi dati, talagang walang-wala kami. Inaamin ko yan at proud na proud ako sa mga naging buhay namin. Proud na proud ako na tumira ako sa butas-butas na bahay. Nag-iigib kami. Yan. Nag-iigib kami sa malayo. Nagbubuhat ako ng mabigat. Tapos naliligo kami sa irrigation. Hindi ko kinakaya yan. Proud na proud ako. Oo naman. Kaya isa to sa mga dahilan kung bakit na maraming nagmamahal silang Rachel, no? Kasi yun na nga gaya ng sinabi mo kanina, hindi ko kinakahiya kung saan ako nanggaling at kung ano yung pinagmulan ko. Nagmula ko sa mahirap na family or mahirap na pamilya na nag-iigib ng tubig, naliligo sa irikasyon, butas-butas yung bahay namin, di ba? Hindi niya kinahiyan pagkus ipinagmalaki pa niya, di ba? Isiniwalat niya na dito po ako nanggaling sa ganitong pamumuhay. And take note, hindi naman yun, Tsaka, yun na nga, mas lalo pang nagustuhan ng mga fans itong batang ito, itong human being na to, na anak ni Tatay Rizal. Kasi ando na nga, hindi siya nakakalimot magpasalamat doon sa mga taong nakatulong sa kanya. Especially sa Team Kalingap, Boss Kalingap Rab, Vincent Calyada, Valma Subang Santos. Yun. Di ba? Nang dahil sa Kalingap, kahit pa paano nabago buhay nila. Diba? Gaanap kaming nyug sa nyugan na mga rata-rata lang. Nagbebenta kami ng pako, bayabas, sa school. Hindi ko kinakaya yan. Dati nagbebenta kami ng puto. Diba? Gawa yun ng lolo ko. Tinitinda lang namin ng kapatid ko. Kaya, proud na proud ako kung ano yung mga nagiging achievement namin sa buhay. Ano yung mga nababago namin sa buhay. Siyempre, sobra naman ito ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong po sa amin, sa mga taong tumulong sa amin para mabago po. Sobra pong na-appreciate ko. Sobra ako nagpapasalamat kila Kuya Rab. Dito ko bumilip sa batang to, no? Na talagang hindi niya, yun na nga. Gaya ng sinabi ko kanina na hindi siya nakalimot magpasalamat. Na talagang
ito po, hindi niya ikinakayang sabihin na ito po yung buhay namin noon nung hindi pa kami natulungan ni na Kalinga Prab at saka ni Vincent Calyada. So, nakakano lang. Mas lalong bumilib, kaya nang dahil dyan Langga, mas lalo pang taong magmamahal talaga sa'yo at marami pang susuporta sa'yo, Langga Rachel Morales. Game. Ano sunod? Bigla lang akong na ano eh. Yeah. Hayaan nyo na. Salamat sa programa ni Kuya Val, ni Ate Edna. Kasi kung wala sila, siguro sobra ako nagpapasalamat kila Kuya Rab. Diba? Salamat sa programa ni Kuya Val, ni Ate Edna. Kasi kung wala sila, siguro wala din ako ngayon sa social media. Sa YouTube, diba? Kasi dati pa lang talagang pangarap ko na maging vlogger. Sabi ko, paano kaya maging vlogger? Paano kaya matutong mag-vlog? Ganun. Pag nga may cellphone ako, sabi ko, nangangarap din ako dati magkaroon ng cellphone. Kasi wala kaming pambili nun. Kasi pagkain ang kaya namin bilhin. Pagkain, ganun. Bubong. So, guys, siguro hindi ko na i-ano to no, kasi mukhang palungkot na ng palungkot eh. Ayaw ko mag-react ng malungkot. Pilit ko nga kayong pinapasaya, di ba? So, ikaw nang malungkot eh. Lagi kitang alala, lagi mo ako pansin, honey. Sabay-sabay. My love, so sweet. Hindi namin mabili. Hindi namin afford yung mga bagay na yun. Minsan kapag may nakikita kami na, ay, ang ganda naman ng bag, tapos yung sa amin butas. Sabi ko, mabibili ko rin yan pagdating ng araw. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Sabi ko nung gano'n sa mga kapatid ko. Nakikita nila, masarap ng ulam ng ibang bata. Tapos yung baon namin, tuyo lang. Hotdog. Hotdog a 5 hati. Diba? Minsan gano'n. Sa isang kantin, diba? May asampung hotdog. Buo yun. Kapag 5 lang, afford ko lang 5. Hati. Ganyan. Kaya, talagang sobrang na-appreciate ko ngayon. Saka yun na nga guys, no? Naano lang ako, naantig lang ko to sa sinabi sa yung mga nakaraan ni Langga Rachel na sa mga nakaraan niyang sabihin natin mapait at mahirap talaga na ba't gano'n, di ba? Kumbaga, ikiniwinto lang dito ni Langga Rachel kung yun. So, mega love shoutout sa lahat, no? So, yun na nga, narinig natin yung mga, inano ni Langga Rachel, na yung dating buhay niya, na kwento niya, na hindi ko dapat ikahiya to, na dito ko galing, pagkus ipinagmalaki ko pa to, na sa irrigation maliko, kukuha ng pako para ibinta, talagang minsan hirap sa ulam, nakatira sa butas-butas na bahay, parang, di ba, ando pa yung dumating sa puntong, may nakita silang yung mga classmates siguro nila, o schoolmate na nakitang may magandang bag, tapos sa kanila butas-butas, di ba? Ito yung sabi kong, ang isang Rachel Morales, na tama lang ditong napuno siya ng pangarap, na yun talaga, na sabi niya, na sinabi niya akin kanina lang na dapat talaga, kung may pang-aral, mag-aral. Maganda yun Langga, bumilib ako sa yun Langga, yung sinabi mo. Yung ganun. Kasi yun talaga, yun yung isa sa malaking tulong na
makapagtapos ka ng pag-aaral, malaking tulong yan na para makaahon sa kahirapan ang pamilya. Yun po yun. Lahat naman tayo ganyang mangyari na sana sa member sa pamilya natin makatapos ng pag-aaral. So yun na, sila lagi kong sinasabi, don't mind the buzzers, huwag nyo nang patulan, huwag nyo nang pansinin, kasi yung mga bashers na yan, wala yung mga pangarap sa buhay. So dito lang naantig lang ko sa sa narinig ko ngayon. So hindi ko nang pahabain to, no? We love you, Dudang. We love you, Dadang, Rachel Morales Vlogs, and Dudong Ruel of Malala. So yun lang, guys. Shout out to fans. So may love shoutout sa lahat, no? So ang ginawa ko sa mga fans na yun kanina, medyo mayroong joker konti, patawa konti, pero mayroong patama sa mga bashers. Ang ending, malungkot na tuloy. Support natin Rachel Morales hanggang dulo. Yun yung masasabi ko. Walang iwanan. Diba? Ganun lang. So shoutout sa lahat. Hanggang dito lang, guys. May love shoutout sa lahat ng mga Rochelle fans. Hindi ko na kayang ituloy ito kasi ayaw ko ng masakit yung heart ko. Masakit yung heart ko. I don't want to feel like this, something like that. See guys, hanggang dito lang at your service, Mr. Life TV. Maraming salamat sa mga nakapag-subscribe at nag-aabang. Maraming salamat po at happy Sunday po sa lahat. Bye-bye! Shoutout po sa lahat. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka.